Nakita ko naman talaga palaban eh. Totoo nga bang hindi affected ng mga bashers si Vianzi? Naniniwala ka ba na makapalang mukha, malakas ang loob, at palaban na ang kalingap beneficiary na nagpatulfo sa foundation founder na si Kuya Val Santos Matubang? Or mas kapanipaniwala na silently ay nagsuffer ito ngayon ng emotional distress, subalit hindi lang nahahalata ng mga taong nakapaligid sa kanya? Wala sa kanyang basing. Makikita niyo yan pagdating na. Sa video na ito, mga ka-star, pag-uusapan natin ang mga possible signs ng depression at kung alin sa mga ito ang maaaring nakikita o naoobserbahan natin kay Vian. Mga ka-star, si Vianzi ay isang kalingap beneficiary na lumapit sa Raffy Tulfo in action upang ipa-take down ang kanyang 98 videos sa channel ni Kalingap Rab na anak ng Kalingap Foundation founder na si Kuya Val Santos Matubang. At dahil dito, hindi ito ikinatuwa ng ilang netizens kaya umani siya ng matinding bashing online. Bago po tayo mag-comment negatively, pakiusap mga ka-star, panoorin muna natin ang buong video para mas maunawaan ang kabuuan ng kwento at maging maayos ang ating reaksyon. Sa mga pro-kalingap po, wait lang po, marami po tayong videos na gagawin para ipagtanggol si Kuya Val at si Kalingap Rab, kaya mag-subscribe na po kayo ngayon bilang suporta sa mga mabubuting adhikain ng Kalingap. Pero sa video na ito, ceasefire po muna at silipin natin ang posibleng emotional battle na mag-isang pinapasan ni Vianzi dahil ang mga nanulsul sa kanya ay hugas kamay na at humahalakhak pa sa kanilang mga live videos. Kung ang subject of bashing ay dumadaan sa matinding emotional distress and depression, ceasefire muna. Tandaan po natin, depression is serious at bawat buhay ay mahalaga. Mga ka-star, narito ang ilan sa mga karaniwang signs ng depression. At aalamin natin kung alin sa mga signs na ito ang posibleng nakita o naoobserbahan natin kay Vianzi, mga ka-star. Una, madalas na pag-iyak o biglang lungkot. May mga clips at moments na makikita siyang emosyonal at hindi na napipigilan ang luha. Logic, kung di niya mapigil ang luha sa harap ng publiko, ano pa kaya sa loob ng kanyang kwarto? May malinaw na dahilan ka-star, ang pag-ibig. Pumasok si Vianzi sa love team. Ang layunin ni Kalingap Rab ay makahanap ng sponsor through his channel. Dahil ang dami niya tinutulungan, di niya naman afford suportahan lahat. Ewan lang sa mga critics, kung willing sila tulungan si Vianzi ng walang sponsor, patunayan nyo. Huwag kayo puro ngawa, dapat may proof ng tulong tulad ng ginawa ng Kalingap. Malinaw sa dalawang panig, nasa love team sila. Pero yung mga sweetness at pagiging gentleman na carried away si Vianzi, umamin na in love, pero si Edu parang pure love team lang. Love team support. Could you imagine po? Gaano kasakit yung feeling na na-in love ka pero walang pag-asa dahil maraming ibang girls ang nagpapapansin sa iyong sinisinta. Po siyang issue sa babae, tapos Yung mga sweetness ni Edu na interpret ni Vianzi as showing motive when in fact malinaw sa kanila na nasa love team sila, kaya in public dapat sweet si Edu and in private maaaring natural lang na caring at giver yung tao. Mga katangiang nakaka-inlove naman talaga. At naiintindihan ni Kalingap Rab ang pinagdadaanan ni Vianzi na emotional pain. Kita naman po ang lungkot sa mukha. Sa iba, balewala lang yan, kaya nila magpalit ng pag-ibig araw-araw. Si Vianzi po iba ang sitwasyon. 2 years pa lang guminhawa si Vianzi. parang api din po kami dito. Bilang teenager sagana sa problema si Vianzi, tatay na may sakit di makapagtrabaho, nanay na labandera may 6 or 7 na anak, may pinapaaral, nakatira si Vianzi sa butas at sirang dampa, umamin na nakaranas mag-ulan ng toyo. Dari po yung mag-ulam po ng toyo tsaka mantika. Sa tingin niyo ba gugustuhin ni Vianzi ma-in love sa ganung sitwasyon? Noong ipinasok sa love team, ay angat na ang buhay nila, handa na sumubok ang kanyang pusong emotionally vulnerable, kaya madali ito na carried away. Si Vianzi ay nagmahal at nasaktan. Ang broken-hearted po ay prone sa depression. Ang depressed po madalas nagde-decide ayon sa dikta ng puso at emotion, at hindi ayon sa tamang logics na dikta ng utak. Maaring desisyong dulot ng labis na kalungkutan o bunga ng sulsol ng mga manipulator na may pansariling agenda ay hiningi niya i-take down ang mga videos. Paano ang pera, skills, oras at malaking channel na puhunan ni Rab? Dahil nga sa labis na lungkot ng kanyang pusong bigo sa pag-ibig,
Inakala ni Vianzi na walang legal na proseso Ipa-take down yan at ayon lang dapat sa maibigan niya will require written documentation and proof. na wag isaalang-alang ang effort ng mga taong naging daan ng pagpapala nila. Yun ang reason pinatigil yung love team. Maapektuhan na po yung pag-iisip ng anak ko. Sa totoo lang po. Ayaw niya umasa. Nasasaktan kasi siya. Ito po hindi intriga. Kita po yan sa mga videos ni Kalinga Prab. Kaibigan lang daw po talaga yung niya sa akin. Anong dahilan? Umaamin si Vianzi na na-in-love siya. Bale si Ido. Sisilos ba siya? Totoo ba talaga ako sa kanya po? At sa Rafi Tulfo, umamin din siya. Hindi po madaling umamin sa national TV or sa social media na Gusto po talaga ako kay Kuya Ed. Minal. na-in-love ka pero hindi naging kayo dahil love team lang ang lahat. Pangalawang sign ng depression, pagbabago sa appetite. Either kumakain ng kulang or sobra. Ekis tayo dito kasi pamilya at magulang lang ang pwede maka-observe nito. Pangatlong sign ay hirap matulog. May shared post si Vianzi, try din natin i-post sa screen, na nagpapahiwatig ng insomnia o hirap sa pagtulog, kaya posibleng senyales ito ng emotional stress. Logic, hindi siya mag-share ng post na related sa hirap sa pagtulog kung di nakaka-relate. Normally, we shared post na connected or related sa laman ng ating isip at puso. Kung masarap tulog mo, walang puwang sa puso mo ang mga hugot post na related sa insomnia. Ang pang-apat na sign po ay ang pag-iwas sa social interaction. May mga panahon na tila hindi siya active sa social media at mas tahimik kumpara dati, bagamat may mga content pa rin na lumalabas. Obviously ay hindi siya masyadong nagpapakita sa social media ngayon. The last time na nagpakita siya ay noong naimbintahan siya ni Jessica Soho ng KMJS. Ayon sa kapitbahay na isang albularyo, si Vianzi daw ay hindi affected sa mga bashing. Kung anong kapal ng mukha ko, sinerip kapal ng mukha niya ngayon. Hindi Dahil binigyan niya na daw ito ng kapal ng mukha. Malakas ang loob nyo kasi hindi kayo naka-front. Di ba dapat kung concern ang albularyong ito, dapat tinuruan mo ng tama yung bata na matutong magpakumbaba at maging grateful sa naging daan ng inyong pagangat. Sinong sumalo ng mga bashing, sila Vianzi. Pangalawa, kung concern ka sa bata tulad ni Rob, poprotektahan mo siya sa bashers. nakita ko talaga palaban. Baliwala sa kanyang basing. Pero ang ginagawa mo, fuel ka sa basher, kulang na lang direktahin mo na pakialam ni Vianzi sa bashing, imana sa akin yan makapal mukha. Makikita niyo yan pagdating ng araw. Kaya lalong nagagalit ang publiko. Pangatlo, kung totoong matatag sa bashing yan, bakit yung may nag-live streaming at tinawag siyang gabi-gabi sa disco, ay sumugod sila sa Anti-Cybercrime Office Cybercrime Office. at plano pa magreklamo sa Women's Desk? Pinaparamdam mo malapit ka kay Vianzi. Bakit di mo pinayuhan na wag ipatulfo ang taong naging dahilan ng pag-angat nyo? Ngayon dahil sa tulfo, mas dumami ang bashers habang ikaw malayang nagba-vlog at hindi apektado. At ngayon kukumbinsihin mo ang publiko na di siya apektado ng bashers gayong sa simpleng bashing ay dumulog sila sa Anti-Cybercrime Office. Maapektuhan na po yung pag-iisip ng anak ko. Sa totoo lang po. Kinukumbinsi mo ngayon ang publiko na tawa ng tawa si Vianzi habang nagvivideoke. Logic, wala pong normal na teenager na broken-hearted ang magiging okay lang habang kinasusuklaman ng napakaraming tao online. Panimang signin ay ang pagpo-post ng malulungkot o hugot messages. Napapansin din na may mga pagkakataon na nagpo-post siya ng emotionally heavy content na posibleng expression ng nararamdaman. Pang-anim, impulsive decisions. Silipin natin mga desisyon ni Vianzi. Nagtanggal sa love team. Gusto ipa-take down ang mga videos sa channel ni Kalinga Prab. Pumunta sa Cybercrime Office. Nagpatulfo at pinintangan na manyak si Edu on national TV. At sa YT platform na may wide number of audience. Ang tanong, aside from nakagain siya ng maraming number of bashers at maraming subscribers sa YouTube, may malinaw at magandang resulta ba na nakuha ang kanyang mga impulsive decision? Pangpitong sign mga ka-star, thoughts or signs related to escape or withdrawal. May 19-2029 nag-share ng post si Vianzi sa TikTok, isang babaeng may luggage na tila ba aalis or magtra-travel. Bigla po ako napaisip. Ang travel luggage po kasi ay simbolo ng pag-alis tulad ng travel either bakasyon or work-related.
Pero sa emotional interpretation, ang luggage ay madalas ding sumisimbolo ng pag-alis, paglayo, o paghahanap ng pahinga sa mabigat na sitwasyon, or desire para makapag-chill and relax. Kung ang isang tao ay dumadaan sa stress, minsan nagiging